So, welcome kayo guys sa YouTube channel natin. So, pag-usapan natin kung magkano ang halaga ng isang kulong. So, kasama na doon yung kulong puting niya. So, tatlong palapag na kulong ang i-estimate natin kung magkano ang halaga ng isang 3-story na kulong. So, magkano kaya ang halaga? Ang materialis natin gagamitin dito ay rebars, simento, graba, at buhangin. So, sama na rin natin yung mga forma, plywood, kukulamber, 2x2. So, alambre at mga pako kasama rin dyan. So, pag-usapan natin yan kung magkano talaga ang halaga ng isang kulong sa tatlong palapag na building o bahay. So, dito nilista ko na lahat. Estimate ko na materialis na magagamitin natin. So, unahin natin yung materialis na kailangan natin. Una dyan yung bakal. So, dyan sa tatlong palapag na kulong, kailangan natin ng bakal na 16mm. So, 16mm ng bakal ang gagamitin natin. At kailangan natin dyan ng 15 pieces na 16mm. So, sa 16 pieces na ito, kasama na dito yung kulong puting niya. So, sa 16 pieces niya, kasama na yung dito sa 15 pieces na to, kasama na dito yung sa kulong puting niya. So, 15 pieces ang kailangan natin. At ang gagamitin natin na anilyo o stirrup is 10mm. So, 10mm gagamitin natin na stirrup dun sa poste. At kailangan natin dyan ng 18 pieces na 10mm. So, ayan. Yan yung bakal na kailangan natin. 15 pieces na 16mm at 18 pieces na 10mm. So, dito na tayo sa simento. Sa kulong puting natin, kailangan natin ng 7.5 na simento. So, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano kalalim, gaano kakapal, gaano kalapad yung kulong puting natin. So, kasi doon ko bibinasi yung 7.5 na simento. Yan. Tapos yung kulong natin, pagkabuhos natin ng kulong puting, isusunod na natin pormahan yung kulong. Yung kulong. So, sa kulong, mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung anong size ng kulong natin at gaano kataas. Okay? Kasi tatlong palapag to. So, kailangan natin sa kulong ng 6.5 na simento. So, sa puting niya, kailangan natin 7.5. Tapos sa pinakakulong niya, pinakapuste, kailangan natin ng 6.5 na simento. So, kung itotal natin yan, 15 pieces na simento ang kailangan natin sa puting at sa kulong. So, isusunod na natin yung sand o buhangin. Okay? Ang halo natin, ang timpla natin ng halo, isang simento, dalawang buhangin, 4 na graba. Tandaan nyo yan ha. Yan yung class A na yan, halo. Isang simento, dalawang buhangin, 4 na graba. So, class A yan. So, sa buhangin, kailangan natin ng 30 na sako, 30 sacks o buhangin. So, 1 cubic yan. Yung 30 na yan, 1 cubic yan. At ang 1 cubic, nagkakalaga yan ng 1,000. So, mamaya na natin presyuhan. So, yung graba, kailangan natin ng 60 sako. O 60 sako na graba. So, 2 cubic yan. So, yan na. Sa kukulamber, so, kailangan natin yan ng kukulamber, plywood, alambre, at pako. Mamaya presyuhan natin yan. Tansyahin na lang natin kung magkano yon. So, kailangan muna natin itong presyuhan. Kung naalala nyo kanina, yung mga materials na kailangan natin. So, presyuhan na natin yon. Kailangan natin ng 15 pieces na 16mm. Balikan lang natin yung inumpisa natin kanina. 15 pieces na 16mm, ang halaga niyan is 400. So, depende sa lugar yan. Merong 450. So, 400 lang ang nilagay ng presyo. So, 400 times 15 is 6,000. 10mm, presyo dito sa amin is 140 per piece.
So 18 pieces kailangan natin na tinimim. At 140 times 18 is 2,520. Dito na tayo sa simento. Kung naalala nyo kanina, ang kailangan natin sa puting is 7.5 at saka sa kulong is 6.5. 15 pieces. 15 pieces times 220 is 3,300. Sa graba natin, ang 1 cubic is 1,000. Ganun din sa grab o sa buhangin pala natin. Sa buhangin natin, ang 1 cubic is 1,000. Sa graba natin, 2 cubic is 2,000. Okay? Ang in-estimate ko na kailangan budget natin sa plywood, kuko lumber, alambre, nails, mga pako, kailangan natin dyan ng 1,500. So kung isusuma total natin dyan, kung isuma total natin yan, ayun, kanina is 6,000 yung bakal na 16mm, 2,520 yung 10mm, tapos 15 pieces na semento, 3,300, plus 1,000 na buhangin, plus 2,000 na graba, plus 1,500 para sa plywood, kuko lumber, alambre, mga pako. Ang total ng isang poste natin, yung isang poste para doon sa 3-story na building o bahay is 60,320. Isang poste yan. Yan. So, kung ang poste mo isang piraso o 9 na piraso, so ita-times mo lang siya sa 16,320. Standard to ang computation natin, ang estimate natin. So, ang size ng puting, ang size ng butas, ang size ng hukay natin, yung hukay natin para dun sa kulog puti, ang size niya is 130. So, 130 cm. So, ayan, 130 cm. 130 cm by 130 cm. Tapos yung lalim niya is 1.5. So, ito, 150. 1.5 meter yung lalim niya. So, yan. 1.5 yung lalim niya. So, yun yung size ng puting natin. Yung cutting ng bakal natin sa puting is 120. So, 120 yung parilya natin, kwadrado, 120 cm o 1.2 ang cutting natin. So pag pinasok natin siya doon sa butas ng butas natin, sa hukay natin, so kasyang-kasya, may mga allowance pa siya, mga 2 inches yung allowance niya sa palibot. So ayan, yan yung size ng hukay natin. So ang buhos naman natin, so ang kapal ng buhos natin siyempre ang lapad niya kanina, ang lapad ng hukay natin is 130 cm. So dito na tayo sa kapal ng ibubuhos natin doon sa parilya natin, doon sa coating natin. So depende sa ang nilagay ko rito na lalim niya, ang nakapal ng buhos niya is ito. So 50. Ayan, 50 cm. 50 cm. So hanggang 60 yan. Pero 50 lang. 50 lang ang computation ko rito. So ayan yung kapal ng kuha natin. Ang buhos doon sa kulong puting natin. So 50 cm. So yung kapalan o 70 dahil kulangin to yung estimate natin. So yun yung kapal na binasihan ko doon sa templada natin na halo. So kung natandaan nyo yung halo natin kanina is isang simento, 2 buhangin, 4 na graba. So yan. So kung ibahin nyo rin yung templada, so magkakaroon din ng diferensya yan. Halimbawa, gawin yung 3 buhangin. So mag-iba yung computation. Kaya sundin kung kayo magtatayo ng poste ng bahay, sundin nyo yung computation na to na templada natin kasi magkakaroon ng diferensya yan kung baguhin nyo. So dapat nyo sundin to. At itong halo natin ay para talaga ito sa 3 palapag na poste na bahay. So class A ito. Hindi tayo pwede kumamit dito ng class B. So yun yung matandaan nyo. Ngayon, dito na tayo sa size ng
size naman ng poste natin. Ang size ng poste natin is ayan, 25 cm by 30 cm. So, ayan yung size ng poste natin sa tatlong palapag. Halos 1 feet siya, 30 cm by 25. So, pwede nyo naman i-kwadrado. Basta, hindi lang lalayo sa mga sukat natin na to. Pwede nyo i-kwadrado na 25 by 25. Ayan, kaya 26 by 26. So, pwede yan kung perfect square mo. Pero dito, hindi po ginawa perfect square to. So, ayan. So, yun yung mga tandaan nyo para kasya yung estimate natin. Hindi makulangin, hindi magsobra. Sundin nyo lang yung mga sinabi ko. So, ayan. Yun yung mga dapat yung tandaan. Yung timplada natin, isa, apat, dalawa, yan. So, tapos yung kapal at laki ng hukay natin, kapal ng buhos at laki ng hukay. Yung tandaan nyo, 130, tapos kapal niya is 50. Tapos size ng pulong natin is 25 by 30. So, pasok yan yung estimate natin. So, kung meron pa kayong mga katanungan, gusto nyo malaman, comment lang kayo kahit saan dyan sa mga video natin. At kung makita ko yan, sagutin natin sa tamang panahon. Okay? So, kung nagustuhan nyo, so, huwag kalimutan like. Siyempre, subscribe nyo. Subscribe yung channel na to para mas marami kayong matutuhan kung sakaling magpapatayan ako ng bahay.